Message of encouragement ni Senator Alan sa mga naging biktima ng lindol. Panoorin natin. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11. Si Jeremiah po ay kinikilala ng Hudyo, Muslim at Kristiyano. Ang mensahe po niya, kahit anong bigat ng ating inaharap, may planong maganda ang Panginoon sa atin. Tama po ba? At napansin niyo po yung dulo, plano ng pag-asa at kinabukasan. Meron po bang kinabukasan, mga taga-Malapatan? Mayor, maganda ba ang inyong kinabukasan? Mayora, pakisabi sa katabi mo, maganda plano ni Lord sa iyo. Diba? Bakit mahalaga ang salita ng Diyos para sa mga taong humaharap ng pagsubok o may mga pasanin? Alam niyo po ba na hindi lahat ng mga kabigatan ay nasusolusyonan ng pera o material na bagay? May mga taong maaring sa tingin natin ay nangangailangan ng bahay pagkat nawalan ng tirahan. Ngunit minsan hindi natin nauunawaan na hindi lamang bahay o tirahan ang kanyang kinakailangan pagkat hindi lamang siya magsisimulang muli, kundi ay kailangan din niyang magpakatatag dahil maliban sa tirahan ay nawalan din ng mga mahal sa buhay. May mga tao rin naman minsan na ang buong akala natin ay nangangailangan lamang ng pera pagkat nawalan ng hanap buhay. Ngunit lingid sa ating kalaman na hindi lamang pera kundi nangangailangan din ng karamay. Dahil maliban sa hanap buhay, nawalan din ng mga kasama sa laban ng buhay. Ang mga nagdadalamhating kalooban at ang mga damdaming na panghinaan ay hindi bastang nalulunasan ng pera o ng mga material na bagay lamang. Ang kaunting pagpapaalala sa tao na nariyan ang Diyos upang siya'y damayan at bigyan ng kalakasan upang muling makabangon ay isang gamot para sa pusong nalulugmok. Kung isa ka man sa mga nagdurusa ngayon at tila nawawala na rin ng pag-asa, lagi mong tandaan na nariyan ang Diyos upang damayan ka. Kapit lang, magtiwala ka sa Kanya at idulog mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga kabigatan. God bless.